Kabanata 69, sa bundok ng mga olibo. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 24, Marcos Kapitulo 13, Lucas Kapitulo 21 versikulo 5 hanggang 38. Ang mga salita ni Kristo sa mga saserdote at mga pinuno, narito, ang inyong bahay ay naiwan sa inyo na sira, Mateo Kapitulo 23 versikulo 38, ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Naapektuhan nila ang kawalang interes, ngunit ang tanong ay patuloy na bumabangon sa kanilang isipan hinggil sa kahalagahan ng mga salitang ito. Isang hindi nakikitang panganib ang tila banta sa kanila. Posible kayang ang napakagandang templo, na siyang kaluwalhatian ng bansa, ay malapit ng maging isang bantan ng mga guho. Ang pag-iisip tungkol sa kasamaan ay ibinahagi ng mga alagad, at sila ay sabik na naghihintay ng ilang mas tiyak na pahayag mula kay Jesus. Habang kasama nila siya sa labas ng templo, tinawag nila ang kanyang pansin sa lakas at kagandahan nito. Ang mga bato ng templo ay mula sa pinakadalisay na marmol, ng perpektong puti, at ang ilan sa mga ito ay halos hindi kapanipaniwala ang laki. Ang isang bahagi ng pader ay nakatiis sa pagkubkob ng hukbo ni Nabucodonosor. Sa perpektong pagkakantero nito ay tila isang matibay na bato na hinukay ng buo mula sa quarry. Kung paano mawawasak ang makapangyarihang mga pader na iyon ay hindi maintindihan ng mga alagad. Habang ang atensyon ni Kristo ay naaakit sa karelagan ng templo, kung ano ang tiyak na hindi nasasabing mga kaisipan ng isang tinanggihan na iyon. Napakaganda nga ng tanawin sa harapan niya, ngunit sinabi niya ng may kalungkutan, nakikita ko ang lahat. Ang mga gusali ay talagang kahanga-hanga. Itinuturo mo ang mga pader na ito bilang tila hindi masisira, ngunit makinig sa aking mga salita. Darating ang araw na, walang matirang isang bato sa ibabaw ng isa, na hindi ibabagsak. Ang mga salita ni Kristo ay binigkas sa pandinig ng isang malaking bilang ng mga tao, ngunit nang siya ay nag-iisa, sina Pedro, Juan, Santiago, at Andres ay lumapit sa kanya habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo. Sabihin mo sa amin, sabi nila, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan? Hindi sinagot ni Jesus ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagtanggap ng hiwalay sa pagkawasak ng Jerusalem at sa dakilang araw ng kanyang pagdating. Pinaghalo niya ang paglalarawan sa dalawang pangyayaring ito. Kung binuksan niya sa kanyang mga disipulo ang mga mangyayari sa hinaharap habang tinitingnan niya sila, hindi nila matitiis ang paningin. Sa awas sa kanila, pinaghalo niya ang paglalarawan ng dalawang malalaking krisis, iniwan ng mga disipulo na pag-aralan ang kahulugan para sa kanilang sarili. Nang tinukoy niya ang pagkawasak ng Jerusalem, ang kanyang makahulang mga salita ay umabot sa kabila ng pangyayaring iyon hanggang sa huling paglalagablab sa araw na iyon kung kailan ang Panginoon ay babangon mula sa kanyang kinalalagyan upang parusahan ang mundo dahil sa kanilang kasamaan, kapag ang lupa ay ibunyag ang kanyang dugo, at wala nang takpan ang kanyang pinatay. Ang buong diskursong ito ay ibinigay, hindi lamang para sa mga alagad, kundi para sa mga dapat mabuhay sa mga huling tagpo ng kasaysayan ng mundong ito. Bumaling sa mga alagad, sinabi ni Kristo, mag-ingat na huwag kayong madaya ni Newman. Sapagkat marami ang paparito sa aking pangalan, na manggagsasabi, ako ang Kristo, at malilin lang ang marami. Maraming huwad na Mesiyas ang lilito, na nagsasabing gumagawa sila ng mga himala, at nagpapahayag na ang panahon ng pagliligtas sa bansang Hudyo ay dumating na. Ililigaw ng mga ito ang marami. Ang mga salita ni Kristo ay natupad. Sa pagitan ng kanyang kamatayan at ng pagkubkob sa Jerusalem maraming huwad na Mesiyas ang lumitaw. Ngunit ang babalang ito ay ibinigay din sa mga nabubuhay sa panahong ito ng mundo. Ang parehong mga panlilinlang na isinagawa bago ang pagkawasak ng Jerusalem ay ginagawa na sa mga panahon, at isasagawa muli. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan, ingatan ninyong huwag kayong magulumihanan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Bago ang pagkawasak ng Jerusalem, ang mga tao ay nakipagbuno para sa pinakamataas na kapangyarihan. Pinatay ang mga emperador, ang mga dapat na nakatayo sa tabi ng trono ay pinatay. Nagkaroon ng mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan. Ang lahat ng bagay na ito ay dapat mangyari, ang sabi ni Kristo, ngunit hindi pa ang wakas ng Judeong bansa bilang isang bansa. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa,
at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga tagutom, at mga salot, at mga lindol, sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay simula ng mga kalungkutan. Sinabi ni Kristo, habang nakikita ng mga rabay ang mga tandang ito, ipahahayag nila ang mga ito bilang mga paghatol ng Diyos sa mga bansa dahil sa pagkaalipin sa kanyang piniling bayan. Ipahahayag nila na ang mga tandang ito ay tanda ng pagdating ng Mesiyas. Huwag malinlang, sila ang simula ng kanyang mga paghatol. Ang mga tao ay tumingin sa kanilang sarili. Hindi sila nagsisi at nagbalik loob na dapat kong pagalingin sila. Ang mga palatandaan na kanilang kinakatawan bilang mga tanda ng kanilang paglaya mula sa pagkaalipin ay mga palatandaan ng kanilang pagkawasak. Kung magkagayoy ibibigay nila kayo sa pagdadalamati, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy marami ang matitisad, at magkakanulo sa isa't isa, at manggapupot sa isa't isa. Lahat ng ito ay dinanas ng mga Kristiyano. Pinagtaksilan ng mga ama at ina ang kanilang mga anak. Ang mga bata ay nagtaksil sa kanilang mga magulang, inihatid ng magkakaibigan ang kanilang mga kaibigan sa Sanhedrin. Ginawa ng mga mang-uusig ang kanilang layunin sa pamamagitan ng pagpatay kay Esteban, Santiago, at iba pang mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, binigyan ng Diyos ang mga Hudyo ng huling pagkakataong magsisi. Siya ay nagpakita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga saksi sa kanilang pagdakip, sa kanilang paglilitis, at sa kanilang pagkabilanggo. Ngunit ang kanilang mga hukom ay nagpahayag sa kanila ng hatol na kamatayan. Sila ay mga taong hindi karapat-dapat sa mundo, at sa pagpatay sa kanila ay muling ipinako ng mga Hudyo sa krus ang anak ng Diyos. Kaya ito ay magiging muli. Ang mga awtoridad ay gagawa ng mga batas upang paghigpitan ang kalayaan sa relihiyon. Ipapalagay nila ang karapatan na sa Diyos lamang. Iisipin nilang kaya nilang pilitin ang budi, na ang Diyos lamang ang dapat kontrolin. Kahit ngayon sila ay gumagawa ng isang simula, ang gawain ito ay patuloy nilang isasagawa hanggang sa maabot nila ang isang hangganan na hindi nila kayang lampasan. Ang Diyos ay mamagitan sa ngalan ng kanyang tapat, mga taong tumutupad sa utos. Sa bawat pagkakataon na nagaganap ang pag-uusig, ang mga nakasaksi nito ay gumagawa ng mga desisyon para kay Kristo o laban sa Kanya. Yaong mga nagpapakita ng pakikiramay sa mga nahatulan ng mali ay nagpapakita ng kanilang pagkakaugnay kay Kristo. Ang iba ay nasaktan dahil ang mga alituntunin ng katotohanan ay direktang bumabagsak sa kanilang gawain. Marami ang natitisad at nahuhulog, tumalikod sa pananampalatayang minsan nilang itinaguyod. Yaong mga tumalikod sa oras ng pagsubok ay, upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan, ay magbibigay ng maling patuto, at ipagkanulo ang kanilang mga kapatid. Binalaan tayo ni Kristo tungkol dito, upang hindi tayo mabigla sa hindi likas, malupit na landas ng mga tumatanggi sa liwanag. Binigyan ni Kristo ang kanyang mga disipulo ng tanda ng kapahamakan na darating sa Jerusalem, at sinabi niya sa kanila kung paano makatakas, kapag nakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayo'y talastasan ninyo na ang pagkawasak niyaon ay malapit na. Kung magkagayo'y ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok, at sila na nasa gitna nito ay umalis, at huwag silang pasukin doon ng nasa mga lupain. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti, upang ang lahat ng bagay na nasusulat ay matupad. Ang babalang ito ay ibinigay upang pakinggan 40 taon pagkatapos, sa pagkawasak ng Jerusalem. Sinunod ng mga Kristiyano ang babala, at walang Kristiyano ang namatay sa pagbagsak ng lungsod. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay hindi sa taglamig, ni sa araw ng Sabbath, sabi ni Kristo. Siya na gumawa ng Sabbath ay hindi inalis ito, ipinako ito sa kanyang krus. Ang Sabbath ay hindi ginawang walang bisa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. 40 taon pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus ay dapat pa rin itong gawing sagrado. Sa loob ng 40 taon ng mga alagad ay dapat manalangin na ang kanilang pagtakas ay hindi maganap sa araw ng Sabbath. Mula sa pagkawasak ng Jerusalem, si Kristo ay mabilis na lumipat sa mas dakilang kaganapan, ang huling link sa tanikala ng kasaysayan ng mundong ito, ang pagparito ng anak ng Diyos sa kamahalan at kaluwalhatian. Sa pagitan ng dalawang pangyayaring ito, may nakalatag na bukas sa pananaw ni Kristo sa mahabang siglo ng kadiliman, mga siglo para sa kanyang simbahan na may marka ng dugo at luha at paghihirap.
Sa mga tagpong ito ay hindi makatiis na tumingin ang kanyang mga alagad, at nilampasan sila ni Jesus na may maikling pagbanggit. Kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapigatian, sabi niya, ang gaya ng hindi pa nararanasan mula ng pasimula ng sanglibutan hanggang sa panahong ito, hindi mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang laman na maliligtas, datapwat alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang gayong pag-uusig na hindi pa nalalaman ng mundo ay darating sa mga tagasunod ni Kristo. Milyon-milyon sa kanyang tapat na mga saksi ang papatayin. Kung hindi iniunat ang kamay ng Diyos upang ingatan ang kanyang bayan, lahat ay napahamak. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, sabi niya, ang mga araw na iyon ay paiikliin. Ngayon, sa hindi mapag-aalinlangan ng pananalita, ang ating Panginoon ay nagsasalita tungkol sa kanyang ikalawang pagparito, at nagbibigay siya ng babala sa mga panganib bago ang kanyang pagdating sa mundo. Kung may magsabi sa inyo, narito si Kristo, o nariyan, huwag kang maniwala. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulang Kristo, at mga bulang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, kung ito ay maaari, ay kanilang malilinlang ang mismong mga hinirang. Narito, sinabi ko na sa iyo noon pa man. Kaya't kung sasabihin nila sa inyo, narito, siya'y nasa ilang, huwag kang lalabas, narito, siya'y nasa mga lihim na silid, huwag kang maniwala. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan, at kumikinang hanggang sa kalunuran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Bilang isa sa mga tanda ng pagkawasak ng Jerusalem, sinabi ni Kristo, maraming bulang propeta ang magsisibangan, at ililigaw ang marami. Ang mga bulang propeta ay bumangon, nilinlang ang mga tao, at dinala ang napakaraming bilang sa disyerto. Ang mga salamangkero at mga mangkukulam, na nag-aangkin ng mahimalang kapangyarihan, ay hinayla ang mga tao na sumunod sa kanila sa mga pag-iisa sa bundok. Ngunit ang propesya na ito ay sinalita din para sa mga huling araw. Ang tanda na ito ay ibinigay bilang tanda ng ikalawang pagdating. Kahit ngayon ang mga bulang Kristo at mga huwad na propeta ay nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan upang akitin ang kanyang mga alagad. Hindi ba natin naririnig ang sigaw, narito, siya ay nasa disyerto? Hindi ba libo-libo ang nagtungo sa disyerto, umaasang mahahanap si Kristo? At mula sa libo-libong mga pagtitipon kung saan ang mga tao ay nagpapahayag na may pakikipag-isa sa mga yumaong espiritu ay hindi ba ang tawag na naririnig ngayon, narito, siya ay nasa mga lihim na silid. Ito ang mismong pag-aangkin na inilalabas ng espiritismo. Ngunit ano ang sabi ni Kristo? Huwag maniwala, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan, at kumikinang hanggang sa kalunuran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Ang tagapagligtas ay nagbigay ng mga palatandaan ng kanyang pagdating, at higit pa rito, itinakda niya ang oras kung kailan lilito ang una sa mga tandang ito. Pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at ang mga bituin ay mga huhulog mula sa langit, at ang mga kapangyarihan ng langit ay mga yayanig, at kung magkagayoy lilito ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng taong dumarating sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. Sa pagtatapos ng malaking pag-uusig ng Papa, ipinahayag ni Kristo, ang araw ay dapat magdilim, at ang buwan ay hindi dapat magbigay sa kanya ng liwanag. Susunod, ang mga bituin ay dapat mahulog mula sa langit. At sinabi niya, pag-aralan ang isang talinghaga ng puno ng igos, kapag ang kanyang mga sanga ay malambot pa, at nagsisidahon, ay nalalaman ninyo na ang tag-araw ay malapit na. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastisan ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Mateo Kapitulo 24 versikulo 32-33, si Kristo ay nagbigay ng mga tanda ng kanyang pagdating. Ipinahayag niya na maaari nating malaman kung kailan siya ay malapit na, maging sa mga pintuan. Sinabi niya tungkol sa mga nakakakita ng mga tandang ito, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito.
Ang mga palatandaang ito ay lumitaw. Ngayon ay alam na natin na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Ang langit at ang lupa ay lilipas, sabi niya, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Si Kristo ay darating na may mga ulap at may dakilang kaluwalhatian. Maraming nagniningning na anghel ang dadalo sa kanya. Siya ay darating upang buhayin ang mga patay, at baguhin ang buhay ng mga banal mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Darating siya upang parangalan ang mga nagmahal sa kanya, at tumyupad sa kanyang mga utos, at kunin ang mga ito sa kanyang sarili. Hindi niya nakalimutan ng mga ito ni ang kanyang pangako. Magkakaroon ng real income ng family chain. Kapag tinitingnan natin ang ating mga patay, maiisip natin ang umaga kung kailan tutunog ang trumpeta ng Diyos, kapag ang mga patay ay ibabangon na walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 52. Ilang sandali pa, at makikita natin ang hari sa kanyang kagandahan. Ilang sandali pa, at papahirin niya ang lahat ng luha sa ating mga mata. Ilang sandali pa, at ihaharap niya tayo na, walang kapintasan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian na may labis na kagalakan. Judas Kapitulo 1 versikulo 24. Dahil dito, nang ibigay niya ang mga palatandaan ng kanyang pagparito ay sinabi niya, kapag ang mga bagay na ito ay nagsimulang mangyari, kung magkagayoy tumangalak kayo, at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat ang iyong pagtubos ay malapit na. Ngunit ang araw at oras ng kanyang pagdating ay hindi ipinahayag ni Kristo. Malinaw niyang sinabi sa kanyang mga alagad na siya mismo ay hindi makapagpapaalam sa araw o oras ng kanyang ikalawang pagpapakita. Kung siya ay may kalayaan na ihayag ito, bakit kailangan niya silang pinayuhan na panatilihin ang isang saloobin ng patuloy na pag-asa? May mga nagsasabing alam nila ang mismong araw at oras ng pagpapakita ng ating Panginoon. Napakaseryoso nila sa pagmamapa ng hinaharap. Ngunit binalaan sila ng Panginoon mula sa lupang kanilang sinasakop. Ang eksaktong oras ng ikalawang pagdating ng anak ng tao ay misteryo ng Diyos. Nagpatuloy si Kristo na itinuturo ang kalagayan ng sanlibutan sa kanyang pagdating, kung paano ang mga araw ni Noe ay magiging gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya noong mga araw bago ang baha, sila'y nagsisikain at umiinom, nag-aasawa at nagpapaaasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, at hindi nalalaman hanggang sa dumating ang baha, at inalis silang lahat, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Hindi ipinakikita rito ni Kristo ang isang temporal na milenyo, 1,000 taon kung saan ang lahat ay maghahanda para sa kawalang hanggan. Sinasabi niya sa atin na kung paanong nangyari noong panahon ni Noe, gayon din ang mangyayari kapag ang anak ng tao ay muling pumarito. Paano ito noong panahon ni Noe? Nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay dakila sa lupa, at ang bawat haka-haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay masama lamang palagi. Genesis Kapitulo 6 versikulo 5. Ang mga naninirahan sa daigdig noong una ay tumalikod kay Jehovah, na tumatangging gawin ang kanyang banal na kalooban. Sinundan nila ang kanilang sariling di banal na imahinasyon at mga baluktot na ideya. Dahil sa kanilang kasamaan kaya sila nalipol, at ngayon ang mundo ay sumusunod sa parehong paraan. Hindi ito nagpapakita ng nakakabigay puri na mga palatandaan ng kaluwalhatian sa milenyo. Pinuno ng mga lumalabag sa batas ng Diyos ang lupa ng kasamaan. Ang kanilang pagtaya, ang kanilang karera sa kabayo, ang kanilang pagsusugal, ang kanilang pagwawalang bahala, ang kanilang maalay na mga gawi, ang kanilang mga di matinding hilig, ay mabilis na pinupuno ang mundo ng karahasan. Sa hula ng pagkawasak ng Jerusalem ay sinabi ni Kristo, sapagkat ang kasamaan ay sesegana, ang pag-ibig ng marami ay lalamag. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patutu sa lahat ng bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang hulang ito ay muling matutupad. Ang napakaraming kasamaan sa araw na iyon ay nakatagpo ng katapat nito sa henerasyong ito. Kaya sa hula tungkol sa pangangaral ng ebanghelyo, bago ang pagbagsak ng Jerusalem, si Pablo, na sumulat sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay nagpahayag na ang ebanghelyo ay ipinangaral sa bawat nilalang na nasa silong ng langit. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 23. Kaya ngayon, bago ang pagdating ng anak ng tao, ang walang hanggang ebanghelyo ay ipangangaral, sa bawat bansa, at lahi,
at wika, at mga tao. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 6-14. Ang Diyos ay, nagtakda ng isang araw, kung saan kanyang hahatulan ang sanglibutan. Gawa Kapitulo 17 versikulo 31. Sinasabi sa atin ni Kristo kung kailan papasok ang araw na iyon. Hindi niya sinabi na ang buong mundo ay magbabalik loob, ngunit, ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patuto sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ebanghelyo sa mundo, nasa ating kapangyarihan na mapabilis ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo dapat hanapin kundi pabilisin ang pagdating ng araw ng Diyos. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 12. Kung ginawa ng simbahan ni Kristo ang kanyang itinalagang gawain tulad ng itinalaga ng Panginoon, ang buong mundo ay nabigyan ng babala bago ito, at ang Panginoong Hesus ay dumating sa ating lupa sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Pagkatapos niyang ibigay ang mga tanda ng kanyang pagparito, sinabi ni Kristo, kapag nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastisan ninyo na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Mag-ingat kayo, magbantay at manalangin. Ang Diyos ay palaging nagbibigay ng babala sa mga tao tungkol sa darating na mga paghuhukom. Yaong mga may pananampalataya sa kanyang mensahe para sa kanilang panahon, at nagsagawa ng kanilang pananampalataya, sa pagsunod sa kanyang mga utos, ay nakatakas sa mga paghatol na bumaba sa mga masuwayin at hindi naniniwala. Dumating ang salita kay Noe, pumasok ka at ang buong sambahayan mo sa arka, sapagkat ikaw ay nakita kong matuwid sa harapan ko. Si Noah ay sumunod at naligtas. Dumating ang mensahe kay Lot, tumayo ka, umalis ka sa lugar na ito, sapagkat wawasakin ng Panginoon ang bayang ito. Genesis Kapitulo 7 versikulo 1, 19-14. Inilagay ni Lot ang kanyang sarili sa ilalim ng pangangalaga ng makalangit na mga sugo, at naligtas. Kaya't ang mga alagad ni Kristo ay binigyan ng babala tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Yaong mga naghintay para sa tanda ng darating na kapahamakan, at tumakas mula sa lungsod, ay nakatakas sa pagkawasak. Kaya ngayon tayo ay binibigyan ng babala tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo at sa pagkawasak na babagsak sa mundo. Ang makikinig sa babala ay maliligtas. Dahil hindi natin alam ang eksaktong oras ng kanyang pagdating, inutusan tayong magbantay. Mapapalad yaong mga alipin, na ang Panginoon pagdating niya ay masusumpungang nagpupuyat. Lucas Kapitulo 12 versikulo 37. Ang mga nagbabantay sa pagdating ng Panginoon ay hindi naghihintay ng walang ginagawa. Ang pag-asa sa pagdating ni Kristo ay upang matakot ang mga tao sa Panginoon, at matakot sa kanyang mga hatol sa pagsuway. Ito ay upang gisingin sila sa malaking kasalanan ng pagtanggi sa kanyang mga alok ng awa. Ang mga nagbabantay sa Panginoon ay nililinis ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Sa mapagbantay na panunood pinagsasama nila ang think time na pagtatrabaho. Dahil alam nila na ang Panginoon ay nasa pintuan, ang kanilang kasigasigan ay banibilasan upang makipagtulungan sa mga banal na katalinuhan sa paggawa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ito ang mga tapat at matatalinong lingkod na nagbibigay sa sambahayan ng Panginoon ng kanilang bahagi ng karne sa takdang panahon. Lucas Kapitulo 12 versikulo 42. Ipinapahayag nila ang katotohanan na ngayon ay partikular na naaangkop. Kung paanong sina Enoch, Noe, Abraham, at Moises ay nagpahayag ng katotohanan para sa kanyang panahon, gayon din ang mga lingkod ni Kristo ngayon ay magbibigay ng espesyal na babala para sa kanilang henerasyon. Ngunit ipinakikita ni Kristo ang isa pang uri kung ang masamang aliping iyon ay magsasabi sa kanyang puso, magpapaliban ang aking Panginoon sa kanyang pagparito, at magsisimulang saktan ang kanyang mga kapwa alipin, at kumain at uminom na kasama ng mga lasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa isang araw na hindi niya inaasahan. Ang masamang alipin ay nagsabi sa kanyang puso, ang aking Panginoon ay nagpapaliban sa kanyang pagdating. Hindi niya sinasabi na hindi darating si Kristo. Hindi niya kinukutsa ang ideya ng kanyang ikalawang pagdating. Ngunit sa kanyang puso at sa kanyang mga kilos at salita ay ipinapahayag niya na ang pagdating ng Panginoon ay naantala. Inalis niya sa isipan ng iba ang pananalig na mabilis na darating ang Panginoon. Ang kanyang impluwensya ay umaakay sa mga tao sa mapangahas, walang ingat na pagkaantala. Sila ay nakumpirma sa kanilang kamunduhan at pagkahibang. Ang mga makalupang hilig,
mga tiwaling kaisipan, angkinan ang isip. Ang masamang alipin ay kumakain at umiinom kasama ng mga lasing, nakikisa sa mundo sa paghahanap ng kasiyahan. Sinasaktan niya ang kanyang mga kapwa lingkod, inaakusahan at hinahatulan ang mga tapat sa kanilang Panginoon. Nakikihalubilo siya sa mundo, tulad ay lumalaki na may tulad sa paglabag. Ito ay isang nakakatakot na asimilasyon. Sa mundo siya ay nakuha sa patibong. Darating ang Panginoon ng aliping yaon, sa oras na hindi niya nalalaman, at siya ay paghihiwalayin, at itatalaga sa kanya ang kanyang bahagi na kasama ng mga mapagkunwari. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, paririyan ako sa iyo na parang magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong oras ako paroroon sa iyo. Apokalipsis Kapitulo 3 Versikulo 3. Ang pagdating ni Kristo ay magugulat sa mga huwad na guro. Sinasabi nila, kapayapaan at kaligtasan. Tulad ng mga pari at guro bago ang pagbagsak ng Jerusalem, hinahanap nila ang simbahan upang matamasa ang makalupang kaunlaran at kaluwalhatian. Ang mga palatandaan ng mga oras na binibigyang kahulugan nila bilang foreshadowing ito. Ngunit ano ang sinasabi ng salita ng inspirasyon? Dumating sa kanila ang biglaang pagkawasak. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 3. Sa lahat ng naninirahan sa ibabaw ng buong lupa, sa lahat na gumagawa sa mundong ito na kanilang tahanan, ang araw ng Diyos ay darating bilang isang silo. Dumarating ito sa kanila bilang isang magnanakaw. Ang mundo, puno ng kaguluhan, puno ng walang Diyos na kasiyahan, ay natutulog sa makalaman na seguridad. Inilalayo ng mga tao ang pagdating ng Panginoon. Nagtatawanan sila sa mga babala. Ang mapagmataas na pagmamalaki ay ginawa, ang lahat ng mga bagay ay nagpapatuloy tulad ng dati. Ang bukas ay magiging gaya ng araw na ito, at higit na sagana. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 4, Isayas Kapitulo 56 Versikulo 12. Mas lalalim tayo sa pag-ibig sa kasiyahan. Ngunit sinabi ni Kristo, narito, ako'y pumaparito na gaya ng magnanakaw. Apokalipsis Kapitulo 16 Versikulo 15. Sa mismong panahon na ang mundo ay nagtatanong ng may panunuya, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Ang mga palatandaan ay natutupad. Habang sumisigaw sila, kapayapaan at kaligtasan, ang biglaang pagkawasak ay darating. Kapag ang nanunuya, ang tumatanggi sa katotohanan, ay naging mapangahas, kapag ang gawain ng trabaho sa iba't ibang mga linya ng paggawa ng pera ay isinasagawa ng walang pagsasaalang-alang sa prinsipyo, kapag ang estudyante ay sabik na naghahanap ng kaalaman sa lahat ng bagay maliban sa kanyang Biblia, si Kristo ay dumarating bilang isang magnanakaw. Lahat ng bagay sa mundo ay nasa kaguluhan. Ang mga palatandaan ng panahon ay nagbabala. Ang mga darating na kaganapan ay naghagis ng kanilang mga anino bago. Ang Espiritu ng Diyos ay umaalis sa lupa, at ang kapahamakan ay kasunod ng kapahamakan sa dagat at sa lupa. May mga unos, lindol, sunog, baha, pagpatay sa bawat baitang. Sino ang makakabasa ng hinaharap? Nasaan ang seguridad? Walang kasiguruhan sa bagay na makatao o makalupa. Mabilis ang mga lalaki na naghaharutan sa ilalim ng banner na kanilang pinili. Hindi sila mapakali sa paghihintay at pagmamasid sa galaw ng kanilang mga pinuno. May mga naghihintay at nagmamasid at gumagawa para sa pagpapakita ng ating Panginoon. Ang isa pang uri ay nahuhulog sa linya sa ilalim ng general ng unang dakilang apostata. Iilan lamang ang naniniwala ng buong puso at kaluluwa na mayroon tayong impyerno na dapat iwasan at langit upang manalo. Ang krisis ay unti-unting nagnanakaw sa atin. Ang araw ay sumisikat sa langit, na dumadaan sa karaniwan nitong pag-ikot, at ang langit ay nagpapahayag pa rin ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga lalaki ay kumakain at umiinom pa rin, nagtatanim at nagtatayo, nag-aasawa, at nagpapapakasal. Bumibili at nagbebenta pa rin ang mga mangangalakal. Ang mga lalaki ay nag-aagawan sa isa't isa, nakikipaglaban para sa pinakamataas na lugar. Ang mga mahilig sa kasiyahan ay nagsisiksikan pa rin sa mga sinehan, karera ng kabayo, impyerno sa pagsusugal. Nanag ang pinakamataas na punanibik, ngunit ang oras ng pagsubok ay mabilis na nagsasara, at ang bawat kaso ay malapit ng mapagpasyahan ng walang hanggan. Nakikita ni Satanas na ang kanyang oras ay maikli. Inilagay niya ang lahat ng kanyang mga ahensya sa trabaho upang ang mga tao ay malinlang, abala at maakit, hanggang sa ang araw ng pagsubok ay magwakas,
at ang pintuan ng awa ay maisara magpakailanman. King time na dumating sa atin sa paglipas ng mga siglo ang mga babalang salita ng ating Panginoon mula sa bundok ng mga olibo, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka sa anumang oras ang inyong mga puso ay mapuno ng katakawan, at paglalasing, at mga alalahanin sa buhay na ito, at upang dumating ang araw na hindi mo namamalayan. Kayo nga'y magpuyat, at manalangin na palagi, upang kayo'y mabilang na karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo sa harap ng anak ng tao. Dito nagtatapos ang Kabanata 69. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.